na. This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This time check is brought to you by Breeze. Daming labada? Mag-Breeze 3 washes pa ka na. This newscast is brought to you by Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This time check is brought to you by Biogesic for Kids. Karon naa na sa syrup formula. Di na kinahanglang i-shake. Buhos agad, inom agad. Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber. Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa mapinlo nga colon para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton. Mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fiber. Mabakal sa mga butika. The original Koi Herbal Capsule. Ako si Rosalgita Harantilla, di nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng goiter, niya ka ng anal ang doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kung bana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Mura to, ang akong giinom, hantod na, nawala rin yun nakapadayon ang goiter sa akong liog. Wala na bukol. Wala na jud, wala ko'y pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga, salamat. The original Koi Herbal Capsule. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, malayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Edwin Go. Pag kayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos dikitan, Parang bago na naman. Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator, tambucho, refrigerator, martilyo, kutsilyo, tipo, araro, gero, aparador, pampatibay ng bangka, kisame, etc. Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. Nidungag di ani akong lula, oy. Lagi, bisan mo sa kagatos na ang iyang edad. Bas kung alito man gihapon. Usa man ang imong tambag nga to sa mga gusto mo abot og usa kagatos ang edad, lula. Gadok og sakto, kaon og otanon, lakaw-lakaw og ayaw kalimti ang pag-ampo. Mao ka na ang sekreto sa paglahutay, apo. Salamat, lala. Inspirasyon kid ka sa mga nagtubo nga henerasyon. O sige, ato nang ipasigarpo. Adto na ko. Sigon sa RA 10868 o Centenarian Act, ang gobyerno pinaagi sa DSWD, buhatag og pahalipay ngadto sa mga Pilipino nga mutungtong og usa ka gatos ang panginaron. Isip pa sidungog sa ilang kontribusyon sa nasod. Kung ang imong lola o lolo hapit ang edad og usa ka gatos, bisitaha ang inyong lokal nga LSWDO alang sa mga impormasyon kabahin ini. Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon UTI ni Tumar og Sed Konsol, asin-asin sa ihi, nilugwa! Kailangan po ningos ako nga, pistingi daw si Kukul kay muna yung mga sa UTI, abinog UTI lang. Pangiin ako, ning gawas tong brad ni lagitik sa duro. Niya akong gigawa tiwas sa papangisiar, kasi musob ito sa bawal noon. Pagkuhit na ako, ang tanong ka ng mursag, tibuok ko siya nga asin-asin bitaw sa inong bato. Muto nakabarahan to paggawas ato. Hasta karon may na akong ihi. Ralph Serrera na puyo ko doon sa Bay Garcia na Balbiliran. Basta tatak, Sid Marketing, tatak kining magaling! Nakatikim ka na ba ng kapeng humahagod sa lalamunan ang sarap at pait nito? Suabe. Naririto na ang kapeng masarap na nakakatulong pa sa kalusugan. Sed Panyawan Coffee Mix. Sed Panyawan Coffee Mix. Taglay ang pait at lakas ng panyawan herb na nakakatulong magpalakas ng katawan at mangosteen na siyang nakakapagpalakas ng ating immune system. Sed Panyawan Coffee. Tamang pait, tamang lasa, tamang nakakatulong sa katawan.
Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao. Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President. Anong ganahan man kay ka sa kape? Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho. Kung di ka kainom, mura magluya na ka? Murag luya-luya, lahi ra gyud. Tungod kay nindot gyud ang Bila-Bila Coffee. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ako si Radyoman Benji Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita. Giklaro karon sa Office of the Civil Defense kun OCD Central Visayas nga walay direktang epekto sa Sugbo ug sa tibok Central Visayas ang hitabo nga pagbuto sa bulkan Kanlaon. Kini ang gibutyag sa Pangulo sa OCD-7 Joel Eristin sa diha nga ilang gikonsulta ang Pag-asa. Sumala sa Pag-asa nga tungod kay wala ni pabor ang hangin padulong sa mga lugar sa Rehiyon 7, hinungdan nga dili direkta nga maapektuhan ang Central Visayas. Apan bisan og walay direktang epekto dinhi sa rehiyon, pipila ka mga local government units sa kasadpang bahin sa lalawigan sa Sugbo ang mipahimangno ng daan sa ilahang nga mga residente nga magbantay gyud sa kanunay og bagmatgon sa posibleng nga ashfall gikan sa bulkan. Lakip nga gipahimangnoan nga magsulob kanunay og face mask ug kanunay nga magpundo sa balay kun walay laing buhaton ug ilabi na ang pagsirado sa ilahang mga tinigom nga tubig. Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang nga pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Didings Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ako si Radyoman Benji Tanghian, DYHP, Tatak RMN. Ani-ana ang bag-o na Max Epektibo o garantisado. Bluturna Max Capsule. Bluturna Max Capsule. May bluternate na nagapatanlas sa atong memorya. Spirulina para sa normal nga sirkulasyon o pressure sa atong dugo. Turmeric nga nakapaayo og hubag og sa mga sakit sa atong lutalutahan. Cinnamon bark nga mabaskog ang antioxidants ug probiotics nga makahatag sa atong lawas og billions of good bacteria. Bluturna Max Capsule. Bag-o kini og Max Epektibo. Bluturna Max Capsule. Limang bisita. Bago ang first birthday niya. Protection for baby. Tara-tara na mga mami. Bakuna na nana. Bakuna na na. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na nana. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Nganong atong pilion ang Vitalangs Capsule, sangkap kini sa mga bitamina ug natural nga sagol, vitamins A, D3, E ug zinc, alang sa likon nga immune system, Korean ginseng ug chlorella aron maka-function og maayo ang lungs, B vitamins, iron ug folic acid alang sa pag-atiman aron himsog, ug powerful antioxidants para protektahan ang imong lungs o baga. Mag-inom og Vitalangs Capsule. Hi, ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Full-time teacher ko every weekdays ug speaker and Sunday school teacher kada weekends. Usahay kapoy pero I draw my strength from God. I also have my MX3 capsule, kauban sa tamang nga pagkaon ug exercise. Ang MX3 tested and proven nga naay alpha, beta ug gamma nutrients na nakatabang sa ako makasustinar sa adlaw-adlaw. MX3, diri ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Uy, Lo! May kaikaw na ngunay upang umprataroin. Oo, kay bago ang nag-payout sa social pension sa DSWD. Ug dako naman ang among nadawat. Maayo di ay, makatabang kinapagpalit sa inyong tambal, gatas ug dugang pagkaon. Salamat kay ni Uminto nagbinuan nga pensyon alang sa mga kabos nga tiguang. Gikan sa 500, nahimo ng 1,000 pesos. Mas nindot na po karon kay paspas na ug dali ang paghatag sa maong pensyon. Maayo na lang kay nagpaktabana dyan ang gobyerno. Oh, sabay mo paliton,
kilo. Tulo ka kilyong bugas. Unya, gatas pod. Kung ikaw benepisyaryo sa social pension o gustong maapil, pakigalayon lamang sa opisina sa OSCA o LSWDO aron makasabot kabahin sa maong programa. Mga higala, karong December 16, Monday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nai 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa December 16, Monday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life. Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya. Sa kaumutong kalami, walay mudili, sa Don Pepe nga tabliya, kini mao'y paborito. Mag Don Pepe. Don Pepe Tabliya, sarap ni bay, kung makatilaw ka, magpangita ka! Pagbasa sa 10 kabanata ng Aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1 hanggang 42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwarda at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan nyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa, palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng gano'n ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin,
kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.